Laila de Lima po ay alam mo no, ramdam na ramdam mo tapos may isang tao ron na nakipagpikian sa kanya siguro masaya rin naman si Ontiveros para ang sama ng ugali no. Nakipagpikian eh. Talagang epal na epal eh no. Si Ontiveros eh, talagang feeling close na close. Siguro close na close sila. Anyways, hindi naman po natin babanatan pa rin si Laila de Lima dahil wala naman po siyang sinabing masama lalo na sa ating Pangulong Duterte. Ito po ang sinabi ni Laila de Lima, God forgive him and God bless him. O di ba? Ano pong ano po ibig sabihin nun, no? Ang ganda-ganda eh. Bakit tayo magagalit na sabihin na kay Pangulong Duterte na God forgive him and God bless him. Yun lang muna ngayon. Yun yung mahirap. Yung yun lang muna ngayon. Ibig sabihin, tinanong siya, ano masasabi mo kay Pangulong Duterte? Ngayon nakalaya ka na. God forgive him and God bless him. Yun lang muna ngayon. Bakit po yun lang muna ngayon? Marami pa akong gustong sabihin sa kanya pero wag muna. I don't want to be political sounding tonight because this is a moment of joy. This is a triumphant moment for me. So as much as possible, I want to be gracious. God forgive me and God bless him. Forgive him and God bless him. Maraming salamat po. Pag ganyan naman eh, asahan nyo, hindi pa rin namin kayo babanatan. Pag bumira na lang kayo. Alam mo, Senator De Lima, kung naisip mo sana yan noon, nung kauupo pa lang ni Pangulong Duterte, hindi siguro kayo nangyari sa atin pare-pareho to, no? Yung pagkakulong nyo. Kasi talagang ano eh, talagang natatandaan ko noon eh. Hindi pa po, kailan ba siya nagsimula magpahiring noon? Parang wala pa yata isang buwan si Pangulong Duterte o kasi simula pa lang po ng ano nun, pinahiring kagad, DDS. Kaya yung DDS nakilala, Davao Death Squad eh. Kaya sabi ko nga, aawat din muna tayo. Tsaka na rin natin i-reserve, no? Pag bumira na po sila na sinisi nila si Pangulong Duterte sa pagkakakulong niya. Kasi actually, ang dami nating nakikita, no? Eto na lang muna, yung sinabi po muna ni Senator Bato. Yung facts po nung si Pangulong Duterte, kasi alam na natin yung mangyayari, no? Isisisi na naman yan kay Pangulong Duterte kung bakit siya nakulong. Samantalang alam naman natin yung naganap, no? Nung nawala na po si Pangulong Duterte, bigla nagsimulang magbaliktaran yung mga testigo. At hindi po natin niya malalaman kung hahayaan lang ni Senator De Lima. Bakit hahayaan? 'Di ba? Ibig sabihin, may nangyari sa mga testigong bumaliktad. Kasi buong panahon ni Pangulong Duterte, ano sila talagang resolve sila na tama yung sinasabi nila. Hindi po dahil kaya nakakulong si Laila de Lima. May posibilidad ba, Badong, na makalaya si de Lima? Malamang. Kasi ang in-apply niyang bail ay bail dahil wala nang lack of evidence. Kung nagbaliktaran yung mga testigo niya, ano pang matatag na ebidensya laban sa kanya? Ang question ko nga, bakit nagkaroon ng baliktaran? 'Di ba? Bakit bumaliktad yung mga... At saka, pangit na presidensyon, no? Baka tularan na ng lahat na pwede pala yun na mag-akusa ka ng mga tao
Tapos pwede mo na lang baliktarin. Kasi wala pong ano eh. Huwag kang makialam. Wala pa nga akong sinasabi. Bronjal, cool ka lang. Wala pa akong sinasabi dahil wala pang sinasabi si Laila de Lima, no? Pinapahapyawan pa lang natin ano ang naganap. Hindi ako nagko-conspiracy theory. Hindi uso sa akin 'yun, no? Hindi ako ano ang naganap sa mga testigo kasi sa testigo 'yan eh. Baka kasi nalilito yung mga tao bakit nakalaya ngayon. Ano yung pagkakaiba nung si Pangulong Duterte? Nagbaliktaran po ngayon kung hindi kayo nakakabasa ng mga balita, nagbaliktaran yung mga testigo. Okay. Punta na po tayo rito nagtataka ako rito kay ano eh. Sa mga reaction po, sa mga reaction na lang muna. Ito po ang reaction ni Joel Reyesabel. Puta, nagiging paborito natin si Joel Reyesabel. Mukhang tatakbo kaya to. Panay ang banat ngayon. 6 years and 8 months in jail. Nagkasakit ang nanay dahil sa pag-alala. Nagtapos at nakapasa sa bar ang anak ni hindi niya nakitang graduate at mag-take ng oath. Worse, they all laugh at the alleged sex tape on national TV. What kind of animals have we bred as a nation? Sino ba yung tinutukoy mong animal? Si De Lima? Grabe ka naman, Joel Reyesabel. Bakit mo naman ituturing na animal si De Lima? Palaya pa lang. Grabe talaga to si Joel Reyesabel eh. What kind of animals have we bred as a nation? Huwag mo naman sabihang animal si hindi ko alam kung worse they all laugh at the alleged sex tape. Sabi mo nga alleged sex tape, 'di ba? Hindi ko kasi napanood eh. Kung pinagtawanan man yung alleged sex tape, sino ba yung pinagtawanan? Si De Lima yung naroon sa tape? Hindi ko po napanood. Honestly. Bakit nakakatawa kung si De Lima nga yun? Ano yung problema mo talaga, Joel Reyes? Bakit pa na yan dakdak mo? Hindi ko maintindihan eh. Tatakbo ka ba? Ha? Magpasabi ka lang. What's your point? Ang dami mo sinasabi. Okay. Ito po ang pamatay ng saya, si Raisa Robles. Sabi ni Raisa Robles, we should not be overjoyed. We should be enraged at such a travesty of justice foisted on Filipinos by an ex-Davao City prosecutor was admitted to planting evidence. Hot Manila told me. Twitter.com. Hot Manila told me. Grabe. Ano ba tong Hot Manila na to, Raisa Robles? Hindi ko maintindihan. Maraya ko hindi maintindihan. Tao pa sila, no? Raisa Robles, kung ikaw isa ka na ngayong robot, tao pa po sila, no? Tao pa po si Laila de Lima, tao pa po yung kanyang mga supporter. 7 taon mahigit na nakulong, natural maging masaya. Ikaw pamatay sunog ka eh. Natural lang po yung reaction ni De Lima, overjoyed, overwhelmed. Okay. Hindi po yan mga katulad mo na wala ka ng kasiyahan sa buhay. Pinanawang ka na ng ng tuwa. Okay, punta po tayo dito sa iba pang reaction. Nagtataka ako bakit trending si Grace po, no? Ayun pala, si Grace po ay nag-comment sa paglaya ni De Lima. Ayan. Sabi ni Grace po, 7 years of incarceration is long and arduous. Mayaman o mahirap, hindi makatarungan ang manatili ng mahabang panahon sa kulungan dahil sa mabagal ng proseso ng batas.
Alam mo Grace po, isa kang senador, no? Ah, maalam ka siguro sa batas. Sa tingin mo ba kaya nakakulong ng matagal si Laila de Lima dahil mabagal yung proseso? Hindi po. Kaya po siya nakulong ng matagal dahil matatag po yung ebidensya laban sa kanya for 6 years mahigit. 'Di ba? Kaya nga hindi siya makapag-bail dahil non-bailable po sana yung drug trafficking, drug cases niya, non-bailable, no? Yun. Kaya hindi po dahil hindi pa naman tapos ang kaso eh. So ibig sabihin, kaya lang naman siya nakalaya dahil nagbaliktaran yung mga testigo laban sa kanya. Yun nga yung pinagtataka namin, no? Matatag nga nung hindi pa nagre-recant. Kaya nga hindi mo inuunawa eh. Sa loob ng 6 na taon, matatag yung ebidensya laban sa kanya. Nung nag-recant na, bumaliktad na, hindi na matatag. Simple-simple lang, di ba? Sana unawain mo. Kaya nga ngayon lang lumaya eh. Inaamin naman natin yun. Kasi kayo, wag niyong i-deny yung mga panyanyari. Daming testigo. Ilan yung bumaliktad? Ang dami, di ba? So, ibig sabihin, nung hindi pa sila bumabaliktad, matatag talaga yung kaso laban kay De Lima. Biruin mo, yung isa sa mga testigo, ano yan, yung Bucor chip, Bucor ba? Oh, nagte-testify siya na siya sa kanya mismo dumadaan yung mga paalam dun sa nangyayari sa loob. Kaya napakatatag nun. Siya mismo kasangkot eh. Huwag mo sabihin, hindi ka yata nakasubaybay. Ako nakasubaybay eh. Mahilig kasi ako sa politika, hindi sa chismis. Okay. Yan po talaga ang naganap. No? Matatag, maraming testigo laban sa kanya. Nung ngayong pong panahon na to, nagbaliktaran yung mga testigo, kaya po nawala na yung tatag. Ayan yung Senator Grace po, no? Hindi po dahil mabagal yung korte natin. Kaya nga ang ine-expect ko diyan, dahil 7 taon si De Lima nakulong, nag-expect ako na yung mga dahilan kung bakit siya nakulong, may bawi siya. Pero pagbigyan natin dahil sabi naman niya, magse-celebrate muna sila. Expect ko yun. Kasi kung hindi niya kakasuhan yung mga nag-testify sa kanya, alam na natin yung naganap. Di ba? Kasi, biruin mo sila ang dahilan kung bakit ka nakakulong tapos wala kang gagawin. Yun lang po yun. Okay. Balik po tayo rito sa iba papong balita. Yung pong kay Grace po, dahil may sinabi pa po siyang ganun. Ngayon, bakit sila galit na galit? Inungkat nitong mga dilawan. Mga dilawan talaga walang walang patawad sa yung mga nakaraan mong ginawa. Isa daw si Grace po doon sa mga nagtanggal kay De Lima sa pinamumunuan niyang committee. Naalala niyo yan dahil kaupo pala ni Duterte, Blue Ribbon Committee, si De Lima. Blue Ribbon yata o pinalitan siya ni Gordon, di ba? Tatandaan nyo? Okay. Dahil nga simula pa lang, kasi simula pa lang po ng panunungkulan, binabakbakan na kagad nila ng investigasyon doon sa EJK sa Davao City. Kaya yan, hindi pinag-init si Pangulong Duterte sa upuan. Yan po yung isa raw si Grace po sa nagtanggal kay De Lima, 16 senators. Ngayon daw, ano yung sinasabi ni Grace po na nakikidalamhati kunwari. Pero ang pinakamalupit, eto po, no?
Yung pinakamalaki raw kasalanan ni Grace po, kita mo Grace po, kung hindi ka dumaldal, nakalimutan na sana ng mga dilawan yung kasalanan sa kanila. Alam niyo po ba kung anong hindi nila makalimutan na kasalanan ni Grace po sa kanila? Eto po. Sabihin mo na ba daw? Eto. Po reportedly ignored the request of President Noynoy for her to withdraw her Manchurian candidacy and help Rojas. No? Yung pagkatalo po ni Rojas, ni Mar Rojas, isinisisi pa rin nila hanggang ngayon kay Grace po. Kasi po, buwat po na natalo si Rojas, hindi na po nakarecover yung mga dilaw. No? Ang sumunod na pagkatalo nila, 8 diretso sila noong 2019. Tapos sumunod na pagkatalo nila noong 2022. Kaya dahil daw sinisisi nila yung Kepo. Alam niyo na naman yung naganap, di ba? Inaaya nila na si Grace po na maging vice president ni Marojas. Pero si Grace po ay tumakbo bilang presidente. Kaya sinisisi nila hanggang ngayon ng mga dilaw, yung buong nangyari sa mga dilaw ay sinisi nila kay Grace po. Natalo si Rojas, hindi na sila nakarecover. Tindi, no? Ang tindi mag-isip ng mga ano, no? Bakit? Kaano-ano nyo ba si Grace po? Una, kapartido nyo ba yan? Hindi. Hindi nyo naman kapartido yan, di ba? Hindi po nila kapartido si Grace po. Anak po yan ni Fernando po Jr. May sarili po yan. Si Grace po, real talk po, yung popularity ni Tulfo ngayon, mas popular pa si Grace po dyan nun. Kaya nga pang presidente. Nung naging senador si Grace po, talagang ang popularity niya, ang taas. Mas popular pa rito. Kaya ganyan lang din mangyari kay ano eh. Ngayon po, pagbabalikan ninyo, maiisip nyo po ba na once na minsan sa buhay natin ay popular si Grace po? Di ba? Ganyan din ang ginawa niya. Matakaw din yan si Grace po sa ano eh. Matakaw din yan si Grace po sa mga investigasyon eh. Mananawa po yung tao eh. Ang tao po, yung paghanga sa iyo ng tao pag wala ka talagang pag wala ka talagang sinabi, ma-expose ka eh. Ang mga Pilipino po, napakarami po sumikat sa atin. Splash lang. Si Noli De Castro. Kita nyo, naging vice president pa yan. Ganun po kasikat yan. Naging vice president. Pagkalipas po nung siya po ay naging vice president na, wala na. Hindi po siya kinonsider na tatakbong presidente. Pagka po ang isang tao walang kakayahan, kahit gaano pa kapakasikat, mai-expose at mai-expose ka sa politika. Dito pa sa Pilipinas, ang daming mahuhusay dito. Kaya ang tatagal lang po ng matagal na popular pa rin. Yung talagang merong mga kakayahang mamuno. Tignan niyo po si Sara Duterte. Buhat po na naging presidente yung tatay niya 2016. Lahat po ng mga presidential survey, number 1 si Sara Duterte. Natapos na po ang panunukulan ng tatay niya. Ibig sabihin, supposedly, wala nang impluensya yung popularity ng tatay niya ngayon. Pero ano po nangyari? Popular pa rin. Pinakamataas pa rin sa rating ng mga presidente. Katay pa rin siya ni Tulfo. Si Tulfo, ang tingin ko dyan, parang sila Grace po lang yan. Parang 100, parang si Isko Moreno lang yan. Nung nanalong mayor yun, grabe po, parang pwede na tong pang vice president ni Inday Sara. Ganun ang pakiramdam namin diyan.